Ano ba ang magandang balita? Di ba, laging sinasabi sa mga simbahan, yung magandang balita. Pero ano ba yung magandang balita? Di ba yung nagtataka, ano ba yung sinasabi niya itong magandang balita? Paano naging magandang balita? Yung magandang balita, di ba? So, para maging magandang balita, dapat merong bad news, di ba? Kung may good news, merong bad news. Ano yung bad news? No? Ito, no? Imagine, isipin nyo to. 2024 ngayon. 2024 minus 2024, zero. Doon na buhay si Lord Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao, no? Kasi ang order is Diyos, anghel, tapos tao sa physical realm. Sa spiritual realm, Diyos at ang sa baba niya anghel, di ba? Yung mga kaluluwa natin, mas mababa siya sa anghel. Tapos, makakalabas lang yung kaluluwa natin kapag physically patay na tayo, itong flesh natin. Ngayon, i-judge tayo based sa ating mga deeds. Eh, ang sin at ang Diyos hindi pwede magsama sa langit, no, sa spiritual realm. Dito pwede, dito sa physical realm, nagsasama yung masama at mabuti. Pero doon, ihiwalay na, no? So, ang standard ng Diyos ay perfect. Bawal ka magkasala. Zero sin, no? Eh, paano yun? Sino ang worthy para makasama sa presence niya? Ang langit kasi, pagmamayari niya yung langit, no? Hindi basihan kung mabait ka para makapasok ka sa langit. Kasi ang basihan doon yung nagkasala ka ba o hindi. Yun na yung sinasabi ko, ang written rule sa Diyos, no, sa Bible. Ang Diyos at ang sin ay di pwede magsama. Yun lang naman yun eh, pag intindi mo. Kaya nga, hinahatak tayo ni Satanas sa sin eh. Kasi alam niya, kapag nagkakasala tayo, hindi natin makasama ang Diyos. No? Kahit mabait ka pa, no? Mabait ka tapos nagkakasala ka. Ngayon, si Satanas, mas mababa siya sa Diyos. So, ang way niya para saktan ang Diyos is saktan yung, dalhin sa kapahamakan yung mga mahal ng Diyos. Eh, mahal ng Diyos ang tao. Di ba tayo? Mahal tayo ng Diyos. So, ang gagawin ng demon, kasi na-judge na kasi sila eh. Di ba nagrebelde sila? Tayo, di pa naman tayo, may chance pa tayo, buhay pa tayo physically. Sila na-judge na sila, no? Sure na mapupunta sila sa impyerno. Ngayon, mahal tayo ng Diyos. Alam ng demonyo na mahal tayo ng Diyos. Alam ng demonyo na di pwede magsama ang sin at ang Diyos. So, nilalapit tayo ng demonyo sa sin. Pero tayo, wala tayong alam. So, yung mga walang knowledge, kawawa, no? Kaya nga, sana, habang may chance, gawin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ang Diyos kasi, ang love para sa Kanya ay pagsunod. So, sinusunod mo naman siya, di ba? Yan ang katwiran mo. Eh, kilala mo ba siya? Paano mo siya makakilala? Nagsisimba ka. Yung sinasabi doon sa simbahan, mga isang verse, dalawang verse lang. Doon papasok yung Bible, no? Yung Bible, inspired siya sa Diyos, sa Espiritu. So, makikita mo yung gawa ng Diyos sa iba't ibang tao. Nung Old Testament, pag nagkakasala ang tao, kailangan nila mag-sacrifice, no? Mag-alay sa templo ng Diyos. Pero dati tabernacle eh. Parang tolda. Ganun ang dating. Ngayon, pinili ng Diyos ang Israel. Di pa buhay nito si Lord Jesus, ha? Tapos ang tawag sa kanya ay Yahweh. Pag nagkakasala sila, bilang, kasi ang Diyos at ang sin, hindi pwede, kasi ang sin nag-represent ang madumi, no? Ngayon, kapag ganun ang nangyari, nagsasacrifice ang hinihingi ng Diyos na inutusan ng Diyos, no? Ang mga Israelita na mag-sacrifice ng hayop. Ng hayop yun, no? Mababasa nyo sa Numbers 19, 2 to 3. This is a requirement of the law that the Lord has commanded. Tell the Israelites to bring you a red heifer o pulang baka, without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Give it to Eleazar, the priest. It is to be taken outside the camp and slaughtered in his presence. Pag nakahawak kasi ng pakayang nung panahon na yun, no? Ang mga Israelita, lalo na mga pare, required sila na, kasi madumi sa paningin ng Diyos eh. Lalo na yung pagkakasala. So, di naman sila pwede magsama. Yung presence ng Diyos at ang madumi o sin. Ngayon, naghihingi ang Diyos ng sacrifice. Itong sinabi niya sa Israelita, without defect or blemish at hindi pa nagtatrabaho. So, naghanap siya ng malinis, no, sa kanyang presensya na isa-sacrifice. No? Buting hayop lang, hindi tao eh, dati. Ngayon, dahil
nagkakasala pa rin ng tao kahit binigyan niya na ng Ten Commandments. No? All came short for the glory of God. Kasi nga bawal na magsama ang tao, ang Diyos at ang sin. So kahit nagbigay siya ng Ten Commandments, pumapali ang tao, no? Bakit wala bang mabait na tao dati? Meron naman, no? Pero nagkakasala. Ang Diyos at ang pagkakasala, hindi pwede magsama. Kapag ikaw nire-represent mo yung pagkakasala, no? Madumi ka sa paningin ng Diyos, hindi kayo pwede magsama. So wag mo hayaang mamatay ka ngayon. Kasi wala nang tsansa, no? Wala nang tsansa. Dun, ngayon, ang galit ang Diyos sa sin. No? Kapag ikaw nire-represent mo yung sin, hindi kayo pwede magsama. Kaya pag maintindihan mo yun yung bad news eh. Tsaka yung truth na kailangan ganito, no? Na mayroong Diyos na di nakikita. Tapos, lahat nagkakasala. Samantala kinain lang naman ni Adan yung sa temptasyon, no? Sa puno. Tapos lahat tayo ganito na. Jadi sana, tapos ayun pa, hindi pala pwede magsama ang sin at ang Diyos. Ngayon, galit ang Diyos. Ang galit ng Diyos, hindi siya galit. Alam mo yung wrath? Matindi siya sa galit na parang gusto niyang patayin lahat, no? Yung wrath. Yung feelings kasi natin dito, yung happiness, yung joy, yung anger, yung wrath. Parang ano pa siya, contain pa siya. Unlike pag nakawala yung kaluluwa nyo sa katawan, lahat heightened, no? Paano ko nasabi? May mga di pwedeng sabihin. Pero naranasan, no? Yun. Tapos, sa sobrang galit ng Diyos, kailangan niya ng kalibel niya. No? Ang tatay, kalibel niya ang anak niya. Naintindihan niyo ba? Kalibel ng tatay ang anak niya. Same being sila, no? At ang kanyang spirit. So, ang hierarchy is Diyos, anghel, tas tao. Kapag nagkakasala, naghihingi ng sacrifice ang Diyos. So, nag-aalay ang tao ng hayop dati, nung di pa buhay si Lord Jesus. Eh, nagkakasala pa rin ng tao tuloy-tuloy, no? Bakit? Diba may mga mabait naman dati? Pero wala eh, napupunta pa rin sa impyerno eh. So, ang ginawa ng Diyos, kailangan niya ng kalibel niya. Tsaka, ang setup ng langit ay puro lalaki. Puro lalaki. Kaya malaking bagay sa Diyos ang lalaking side dito sa mundo, no? Sa physical realm kung paano niya ginawa yung mundo. Tapos, ang babae, ginawa niya dito para magkaroon ng kasamang lalaki at mag-procreate. Di ba may katangian ng lalaki at may katangian ng babae. Pero ang Diyos, spirit siya, wala siyang physical body bago niya ginawa ang physical realm. Puro lalaki yung mga nandoon. Walang gender. Gender, di siya, pero di katulad dito, di ba? Mayroong ari na magkaiba. Doon wala. Tapos, pero yung katangian ng, di ba katangian ng babae dito, caring, maano sa bahay, ganyan. Doon, kahit lalaki, yun ang nasa Diyos na eh. Ang Diyos kasi, lalaki. Si Father, si Son, si Lord Jesus na nagkataon tao at si Holy Spirit. Parang nagkaroon ng anak ng babae. Dito lang naman yun eh. Pero doon wala. Naunang spiritual realm bago ang physical realm. Ngayon, pero yung qualities dito ng babae, nasa Diyos na. Yung pagiging caring, pagiging lahat na yun nasa Diyos. Dito lang nahiwalay yun. Kasi hiwalay ang babae at lalaki. Diba? Ang lalaki dito, kailangan mo mag-provide at mag-protect. Ang babae naman kailangan mo mag-nurture ng bahay. Mag-alaga. Diba? Pagiging nanay. Pero sa Diyos, siya na yung mismo isang ano na siya. Yun na yun siya. Siya na yung lahat. Kasi wala siyang, di naman siya, dito lang ginawa yung babae. Yun na yun siya. Bago niya pagawin to, yung physical realm. Ayun. So, kailangan niya ng kalibel niya na bilang sacrifice. At ang kalibel niya ay ang Diyos din. Sino bang Diyos din? Kanyang anak na si Jesus. Si Jesus nabuhay siya bilang mas mababa sa anghel. Kasi diba? Diyos, angel, tapos tao. Nabuhay siya dito sa creation niya. Bilang tao na di naman dapat niya kailangan gawin. No? Pero dahil mayroong unwritten rule na sin, di pwedeng makasama ang Diyos. Ginawa niya yun. Namuhay siya na mas mababa sa anghel. Tapos, ang ginawa niya, alam niyo ba na ang buhay ni Jesus yun ang standard ng Diyos? Kaya niyo ba mabuhay ng ganun? No? Yung mumura-murahin ka, tapos di ka gaganti, pagdadasal mo. Tulad nung sa Matthew 5:39. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn them the other cheek also. So, kaya mo ba yung ganun? Para mabuhay ka na sinless life, no? Hindi usapan kung mabait o masama, no? Ang usapan kung nagkasala ka ba o hindi. Ang standard ng Diyos ay zero na sin. Nabuhay mo. Ang pagkapanganak mo hanggang mamatay ka, di ka nagkasala. Eh, isa lang nakagawa nun eh. Itong Jesus na to eh.
Tapos, ang sabi niya, ang sinulat nung apostol niya, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn them the other cheek also. Pake ka ba nun kung ngayon nabubuhay? Pag sinampal ka, hindi ka gaganti. Meron pa isa. Matthew 5:43-45. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin kasi, sa Diyos, yun yung tamang way ng pamumuhay dapat ng tao, no? Ewan ko nga ba, bakit gumawa pa ng puno eh, na malalaman ng tama at mali kung wala na sana, di ba? Pero yun yung setup eh. Ayun, tapos, you have, sabi niya, di ba? You have heard that, nabuhay na si Lord Jesus na ito ah. So, kalibel siya, inutusan kasi siya ni Papa God. Sabi niya, bumaba ka dun sa physical rin at mamuhay ka bilang tao para ikaw maging sacrifice. Sabi niya, you have heard that it was said. Diba? Kaya mo mabuhay ng ganun. Nang hindi ka gumaganti. Nang hindi ka naglalast. Nang ipagdasal mo yung mga harap-harapang pinapahiya ka sa madaming tao. Kaya mo ba yun? Kasi yun ang standard eh. Diba? So you may be children of your Father in heaven. Ang hirap kaya nun. Diba? Kasi yung environment mo, lalo kung toxic. Paano ka? Kaya nga, ang focus mo is ang Diyos. Hindi mo naman magagawa yun. Ang focus mo hindi ang Diyos eh. Pag yung mga kalibel na tao mo yung titignan mo. Pero pag ang focus mo ang Diyos, magagawa mo yun. No? Isang araw, isang blessing. Magawa mo yun. At lahat tayo nagkasala. Ang Diyos kasi ay absolute. So, pag nagkasala ka, hindi mo i-downplay na, hindi, nagano naman ako, isang beses lang. Kapag gano'n ang thinking mo, hindi mo kilala ang Diyos. So, paano mo ba siya susundin? Kung ang obedience ang para sa kanya ay love, ang pagsunod sa kanya ay yun ang tingin niya pagmamahal, no? Kikilalanin mo siya kung ano ba yung mga ayaw niya. So, ngayon, may internet, may kilala mo siya sa internet, pero di mo pa talaga siya kilala hanggat di mo binabasa yung Bible. Kasi ang Bible, malalaman mo kung anong meaning ng New Testament, no? Kung bakit mo ba dito ang Diyos. Kung ano yung mga nangyari bago yun, yung bad news. Ang bad news kasi ay lahat tayo nagkasala. So, lahat tayo, hindi tayo, alam nyo ba na lahat tayo pupunta ng impyerno? Lahat tayo papunta ng impyerno. Kasi ang Diyos at ang sin ay hindi pwede magsama. Yun nga yung masakit dun eh. Yung truth. Yung masakit. Tapos yung masakit pa dun, di mo nakikita ang Diyos. Kasi spiritual siya eh. Spirito siya. So hanggang mamatay ka, may mga tao na wala pa sa kanila si Holy Spirit hanggang mamatay. Kahit matanda na, kahit sobrang bait. Pero makikita mo, yun nga yung masakit dun eh. Makikita mo sila na papunta sila sa, pag namatay sila, yun. So, pero kaya yun. Kasi, gumawa naman ng Diyos ng paraan. Diba? Lahat tayo nagkasala. So, ang ginawa ng Diyos, manap siya ng kalibel niya na sacrifice. At yun ang kalibel niya ay Diyos din. Ng category. Namuhay bilang mas mababa sa Diyos, mas mababa sa anghel. Diba? Ngayon, nabuhay ang Diyos na anak. No? Jesus ang pangalan. Di siya nagkasala. Yun ang buhay na standard. Yun ang standard. Kalugod-lugod siya, siyempre sa Diyos, pero yun ang standard. Kalugod-lugod siya kasi ginagawa mo yung ganung pamumuhay, no? Pero yun ang standard kapag dating sa Diyos, no? So, habang nabubuhay ka, magkakasala ka pa rin. So, lahat tayo talaga pupunta sa impyerno. Kaya niya ginawa to. Ang good news, no? Ang good news. Naghanap siya ng sasalo sa'yo. Sa atin, no? So, lahat tayo papunta ng impyerno. Sabi niya, ito ang aking anak, no? Kailangan bumaba sa creation na ginawa natin na mas mababa sa mga anghel at kailangan mo mabuhay na walang pagkakasala. Imposible magkasala ka kasi Diyos ka, ikaw ang standard. Ganun ang ginawa ng Diyos, namuhay siya bilang tao. Ang tatay niya ay ang Diyos, no? Pero nabuhay siya bilang creation ng tao, true birth ng babae. Pero ang tatay niya ay Diyos. Parang siyang half human, half Diyos eh. Parang demigod. Pero hindi eh. 100% human siya, tapos 100% Diyos. Tapos, ang standard na Diyos, ginawa niya, no, na zero sin hanggang kamatayan. Diba? Yun yung masakit na truth eh. Na mayroong spiritual realm. Hindi pwede magsama ang Diyos at ang sin. May Diyos, may anghel. Tapos gumawa sila ng physical realm. Lagyan nila ng tao na mas mababa dun sa dalawang yun, no? Tapos nilagyan pa nila ng puno na kung saan malalaman yung tama at mali pag kinain yung prutas. Eh, itong, ano na to? Kaya, mahirap. Mahirap. Yun. Tapos, yung, sipin mo yung Old Testament. Kumukuha sila ng walang kapintasan na sacrifice.
Pero ito, ang Diyos mismo bumaba sa ginawa niyang mundo, physical din. Kung gaano siya nagpaka-humble, no? Tapos, ginawa niya yung standard na gusto niya. Inako niya yung lahat. Para yung lahat ng pagkakasala ay maging malinis through sacrifice. At yung sacrifice na yun, ay yung pagpako sa krus ng Diyos na walang kapintasan. Ang Diyos na nagkataong tao na walang kapintasan. Ginawa niyang sacrifice para sa ating lahat, no? Yan ang good news. May pag-asa na tayo na makasama natin siya. Kasi ang iniisip niyo pag mabait kayo, makakapunta kayo ng langit eh. Hindi naman ganun. Pag binasa mo yung Bible at nasa iyo talaga si Holy Spirit, may intindihan mo na ang Diyos at ang sin ay di pwede magsama. Kaya ginawa niya yun. Kaya pinako ang kanyang anak. Yung sacrifice, kailangan ng sacrifice. Yung wrath ng Diyos, nung gusto niyang patayin na talagang tao para, dahil nabibisit na siya, no, sa kababuyan ng tao, kailangan niya ng sacrifice na kalibel niya. Kaya niya pinababa si Jesus. Si Jesus, nirepresent niya yung standard niya. At hinako niya lahat ng kasalanan. So, nung pagpako niya sa krus, nung siya na matay, muli na buhay, pinababa na sa atin si Holy Spirit. Yung mga nanonood dito ngayon na wala pa sa inyo si Holy Spirit at nasa inyo na, no, magkakasala pa rin kayo. Alam niyo naman nagkakasala pa rin, pero convicted ka na eh. Hindi na, wala ka ng gana, tsaka alam mo na nakasama mo talaga siya. So, paano mo ba makukuha si Holy Spirit? Kailangan mo sumuko. Lumuhod ka. Kailangan may give up yung buhay mo, no? Hindi mo naman yung alam mo kasi yung paghihirap, yun ang way ng Diyos para, yun ang setup para mapalapit ka sa Diyos eh. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga sumuko. Kaya mahirapan yung mga extrovert at yung mga positive thinker kasi feeling nila kaya nila. Kaya mahirap. Mahirap din sa introvert, syempre. Diba? At sa mga negative thinker, tao lang naman tayo lahat. Pero ako, tinutulungan ko na kayo. Kasi, malapit na. Dumating, no? Si Lord Jesus. At dadating siya dito. Hindi na siya yung inaapi na nahayaan niyang pasampalin siya. No, na ilalati ko siya. Andito na siya para husgahan ka. Kung ano yung ginawa mo. At ito yung way ko para i-glorify siya. Hindi na glorify, parang kung ano yung tamang term eh. Tsaka para malaman nyo, dahil ako 100% sure ako na sa akin si Holy Spirit. Yung mga nanonood dito, marami sa inyo wala pa. Yung iba, andyan na, pero nilalabanan eh. Huwag nyo labanan si Holy Spirit. Susundin nyo na lang mga, ano kayo. Yun na lang gagawin natin. So, kaya natin yan. No? Kaya natin yan. Malapit na pagdating ni Lord. Alam niyo yan, kapag nasa inyo si Holy Spirit at pumubulong siya sa inyo na malapit na. Malapit na. Kaya natin ito ginagawa. Ito pa lang dagdag. Ito pa palang dagdag ko. Itong Hebrews 9:11-15. But when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands. That is to say, is not a part of this creation. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all, by his own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls and ashes of a heifer, sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Lahat ay nagkasala. Naghanap ang Diyos ng sobrang galit niya nung gusto niya pakain lahat. Kailangan niya ng sacrifice. Dati, ang sacrifice ng tao is mga hayop. Ngayon, di na makontain, no? Kailangan niya ng kalibel niya. Nasasalo ng galit niya. Yun ang ginawa niya, kaya niya pinababa si Lord Jesus. Si Lord Jesus, ginawa niya yung standard ng kanyang ama kung paano mabuhay, no? Nang walang pagkakasala. Dahil pwede ka maging mabait at nagkakasala ka. At ang pagkakasala at ang Diyos ay di pwede magsama. Dito lang yun pwede sa physical realm. Pero after nito, no, kaya huwag mahayang mamatay ka. Ngayon na nagkakasala ka. Ngayon, nanalo na ang Diyos kay Satanas. Mahal ng Diyos ang tao. Ang way na lang ni Satanas para saktan ng Diyos ay saktan siya through sa mga minamahal niya, which is ang tao tayo. Alam ng anghel, kasi si Satanas ay ang anghel na nagrebelde, na ang Diyos at ang sin ay hindi pwede magsama. So nilalapit ka ngayon ni Satanas ng demonyo sa sin. Yun ang dapat mong maintindihan. Kasi pinagplanuhan na nila ang buhay mo, kung paano nila sisirain. Ngayon ikaw wala kang alam, kawawa ka. Ano ang guide mo, yung mga kaibigan mo? Hindi ka aasa sa tao. Ang aasahan mo, ay kahit sa mga magulang mo, ka-aasa. Ang aasahan mo ay ang Diyos. Paano mo aasahan ang Diyos? No? Paano mo susundin yung mga kagustuhan niya? Kasi siya magpapapasok sa'yo sa langit. No? Hindi yung leads mo.
kailangan mo siyang kilalanin, no? Doon dumadating lahat, ituturo ka sa Bible. Ngayon, online na lahat. Gamitin mo yung tools na hawak mo ngayon. Napapanood mo to, ito yung tool na gamit mo, no? Gamitin mo to, hanapin mo yung magandang balita, Biblia, o kaya mag-English, New International Version, no? Sa BibleGateway.com. Maintindihan mo doon kung bakit andito tayo ngayon, no? Ang magandang balita, ang meaning niya is, napanalo na ni God, no? May pag-asa na tayong makapasok. May pag-asa na tayong makasama siya sa langit. Dahil lahat tayo papunta na sa impyerno. Di papunta eh. Lahat tayo, ano na eh. Parang nabuhay na tayo physically, tas pag namatay tayo, talagang lahat tayo pupunta, ano na eh. No? Pumupunta na, tumatakbo na tayo sa impyerno eh. Pero napanalo na yun ng Diyos, no? Through sacrifice ng kalibel niya, which is yung anak niya, in being, in category. Paano ka maliligtas? Kailangan mo malaman kung ano ba itong mga to. Kailangan mo magbasa ng Bible. Ito yung tools. Ito yung tool. Alam mo, kaya mo mabuhay ng Diyos lang eh. At ikaw, tapos itong Bible na to. Kahit online lang ngayon, digital na natin yun. Intindihin mo sa abot ng mga kaya mo. Tsaka, imposibleng hindi si Holy Spirit ang nagkasalita ngayon kasi hindi ko naman ito gagawin ng ako lang, no? Magka-fasting, tsaka prayer ako para inaantay ko lang yung sinasabi niya, kino-convert ko lang sa human terms. So, perfect ba lahat ng sabihin ko? Siyempre hindi. Ganoon din yung mga tao nagsulat nung sa Bible. No? Para mabuo yung Bible. Ang Bible kasi, compilation siya ng mga sulat. No? Yun ang intindihin nyo. Kaya, compilation siya. Yun yung Bible. May pag-asa na tayong kasama siya. Yun ang good news. Tsaka dati na sa tabernacle, sa templo ng Diyos lang ninirahan si Holy Spirit. Ngayon, tag-iisa na tayo sa katawan natin. Paano mo malalaman? Kapag sumuko ka na sa buhay mo, kahit gaano ka positive, ka extrovert, pag sumuko ka na sa buhay mo, in your heart, no, nag-give up mo na talaga. At alam mo nang di mo na talaga kaya. Makukuha mo si Holy Spirit. At itong ginagawa ko, si Holy Spirit to. Nauna ko na lang si Lord Jesus, tsaka si Papa God. Ayun lang, no? Di pa naman huli ang lahat. Isang araw na buhay ka. May chance ka na, tsaka mahirapan pala kayo, no? Kasi kailangan nyo isingit talaga itong pagkilala sa Diyos. Kailangan yung hanapan ng time personally. Kasi i-judge ka niya personally, no? Hindi ka naman niya i-judge na kasama yung tropa mo eh. O yung mga kaibigan mo. I-judge ka niya kung ano yung ikaw na ginawa mo para sa kanya. So, ako, ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Kaya malapit na siyang dumating. Ready ka na ba? Kaya kailangan mo isingit to, no? Kahit ka busy, kailangan mo basahin to lahat. Ayun lang. No? Napanalo na nato ng Diyos. Itong mahirap sa free will. Pero kaya yan. Isingit mo ang Diyos sa schedule mo. No, kilalanin mo siya. Magdasal ka palagi. Pag kaya mo na, devoted ka, mag-fasting ka. Ayun ang mapapayo ko sa inyo at kaya natin to bilang kapatid ninyo. No? Kapatid ninyo na nasa inyo si Holy Spirit at kahit wala pa. Sa yun lang. Amen. Amen. Amen.